DCAR, tapat at totoo. Daluyan ng tinig, alerto sa bayan, radyo ng sining, tapat sa katotohanan. DZAR, tapat totoo sa sining ng serbisyo. Sa serbisyo publiko, una ang mamamayan. Sa katotohanan, walang iniiwan. Kayo'y nakikinig sa DZART, Radyo 1, Uno Alerto. Magandang umaga, Pilipinas! Sa bisig ng katotohanan at katapatan, Talino at talento ng kabataang Pilipino. Ako ang inyong tagapabantay sa katotohanan, Amel R. Manaig. at ako si Rainier John Luna. Ito ang DZART, Radyo 1, Uno Alerto. Oras natin ngayon ay alas 7 ng umaga, Merkules, Oktubre 1, 2025. Ito ang mga nagbabagang balita na ihahatid sa inyo ng Radyo 1, Uno Alerto. Atom, nagsagawa ng Walk Against Corruption para itaguyod ang hustisya at pananagutan. Lovely May Orbeta nasungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa World Darts Federation. Kirk Bondad, nagbalik sa Pilipinas matapos tanghaling Mr. International 2025. Ito ang DZART, Radyo 1, Uno Alerto. Para sa unang balita, sinagawa ng August 21 Movement Atom ang Walk Against Corruption noong ika-28 ng Setyembre para sa panawagan nilang tapusin na ang katiwalian sa ating bansa. Para sa detalye, Criselda Tadeja. Kasunod ito ng pakikilahok ng Atom sa Trillion Peso March sa People Power Monument sa Quezon City, ika-21 ng Setyembre. Nagsagawa rin ng iba't ibang mga kilos protesta sa Luneta Park at Mendiola Street sa Maynila sa parehong araw. Ayon sa pahayag ng Atom President Volt Bohol, pagpapatuloy lamang ang marchang ito ng mga naunang pagkilos. Aniya dahil sa korupsyon ay nasisira ang tiwala ng taong bayan at demokrasya ng bansa. Dapat panatilihin ng mga Pilipino ang pagkakaisa at mulat upang mapanagot ang mga may sala. Dagdag pa ni Kiko Aquino D, apo ni Senador Ninoy Aquino Jr., hindi titigil ang mamamayan hanggat hindi napapanagot ang mga tiwali. Criselda Marie A. Tadeja para sa Radyo 1, Uno Alerto. Samantala, ipinagutos sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglipat ng 255.5 billion pesos na orihinal na inilaan para sa flood control projects ng DPWH sa mga prioridad na programa ng iba pang ahensya ng gobyerno. Magbabalita, Cassandra Rodriguez. Ayon kay Marcos, hindi ito pera ng gobyerno kundi pera ng taong bayan, kaya't kailangan masiguro ang tamang paggamit nito. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, kabilang sa mga pinaglaanan ng pondo ang mga sumusunod: 36 billion para sa DSWD, para sa mga programang 4Ps, AICS, Pamana at SLP, 26.55 billion para sa DepEd, 39.37 billion para sa Department of Agriculture, 29.28 billion sa Department of Health, 60 billion para sa PhilHealth para sa mga programang Yakap, Bukas at iba pa, 9.3 billion sa CHED, 1 billion sa TESDA at sa DOTR, 450 million sa Philippine Science High School System, 18 billion sa DOLE, at 600 billion naman para sa DAR. Nauna nang binanggit ni Pangulong Marcos ang isang menyu ng mga sektor na maaaring paglaanan ng pondo mula sa mga proyekto sa flood control ng DPWH. Ang hakbang ay kasunod ng investigasyon sa umano'y katiwalian sa flood control projects ng DPWH. Nagbabalita, Cassandra Rodriguez para sa Radyo 1, Uno Alerto. At para sa regional na balita, dating PNP Chief Azurin, bagong tagapayo at investigador ng ICI, Marian Astorga, nag-uulat. Itinalaga si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor at Investigator ng ICI. Kumpiyansa ang administrasyon na sa kanyang pamumuno ay lalo pang mapapalakas ang integridad sa pagpapaunlad ng mga proyektong pampubliko sa mga rehiyon. Ako si Marian Astorga, nag-uulat para sa Radyo 1, Uno Alert. Manatili, kami magbabalik makalipas ang ilang minuto. Uy, Besh! Alam mo ba, may nakita na naman akong balita tungkol sa korupsyon. Grabe, parang teleserye na tong gobyerno. Puro twist at laglagan. Totoo, parang laging may nananakaw sa episode ng buhay natin. Kung di tayo kikilos, tuloy-tuloy lang yan. Kailangan natin maging tapat kahit sa maliit na bagay. Yes, kasi kung gusto nating baguhin ang bayan, magsimula sa sarili. Walang daya, walang katiwalian. Huwag mong hayaan na ibaon lang ang hustisya. Bayan
tao, ipaglaban mo. Isang paalala mula sa DCART, tapat at totoo. Oras natin ngayon ay alas 7:05 ng umaga. Balik sa mga balita, makasaysayang gintong medalya sa darts na sungkit na ng Pilipinas. Kamakailan lamang ay inuwi ni Lovely May Bebang Orbeta ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa larangan ng darts sa World Darts Federation WDF matapos talunin si Paula Morphy ng USA sa score na 7-2. Bago pa man makarating sa finals, dinominan ni Orbeta ang veteranong manlalaro na si Irina Armstrong ng Germany sa score na 6-2. Itinuturing itong malaking tagumpay ng Philippine Darts matapos ang 16 na taon na muling sumabak sa kompetisyon. Mula sa aming himpilan, binabati namin ang inyong tagumpay sa pagkamit ng kauna-unahang gintong medalya ng bansa. JMU Pemio para sa Radyo 1, Uno Alerto. Para naman sa ibang balita, Kirk Bondad nagbalik sa Pilipinas matapos tanghaling Mr. International 2025. Giovanni Yvonne Fraga, ibalita mo. Matapos masungkit ang Mr. International 2025 title sa Thailand, nagbalik sa bansa si Kirk Bondad na may dalang karangalan para sa Pilipinas. Sa kanyang panayam, sinabi ni Bondad, "This is not just about me. This is about the whole nation." Isang patunay na sa anumang larangan, ang galing at dangal ng Pilipino ay patuloy na kinikilala sa buong mundo. Ako si Giovanni Fraga para sa Radyo 1 Alerto. Iyon ang mga balita para sa araw na ito. Kasama ang DZAR, tapat at totoo, DZART, ito ang Radyo 1 Alert. Kasama sina Emil R. Manaig At Rainier John Luna. Kami ang inyong tagapagbantay ng katotohanan at tapat na serbisyo sa bayan. Sa bawat tinig may katotohanan, sa bawat balita may dangal at katapatan. Alerto sa bayan sa serbisyo, tapat lagi totoo. DCART, Radyo 1, Uno Alerto. Tapat at totoo, alerto sa bayan.